Good day mga ka-sports natin dyan. Papalapit na ang pagtatapos ng elimination round pagdating sa PVL Reinforced Conference kung saan kitang-kita na natin ang standing ng bawat team. Ang malalaglag nga ay lilipat sa kabilang team at sino ang mananatiling matatag. 6 ang team na nasa Pool A. Ang Pool B ay natapos na nga natin ibalita sa inyo. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ang nasa Pool A na team. Sino-sino ba dito ang tatlong malalaglag at sino ba ang tatlong mananatili na sila ang pinaka matatag na team? Well, wala naman talagang masyadong bago pagdating dito sa Pool A. Nangunguna pa rin dito ang Creamline Cool Smashers. Samantalang ang iba naman ay gusto rin manatili pagdating nga sa standing. Pero gustuhin man nila ay malalaglag talaga sila sapagkat hindi nga sumapat ang kanilang panalo. Tatlo lamang maiiwan at aarangkada nga sa Pool C. At ang tatlo naman na mahihina ay mapupunta sa Pool D kung saan naman ang kanilang makakalaban ang mga malalakas naman na galing sa Pool B. Grabe ang labanan ngayon pagdating sa reinforce. Marami pa rin silang pagdadaanan. At syempre, atin ang sisilipin ang mga team na malalakas pagdating sa Pool A. At syempre, makikilala na rin ninyo ang mga mahihina. Kaya't sundan nyo ang ating vlog hanggang sa dulo para makilala nyo ang mga malalakas na team pagdating sa Pool A na papasok naman sa Pool C. Sino-sino ito? Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! PVL Reinforced Conference 2024, papalapit na nga ang round 2 at kilalang-kilala na nga natin ang malalakas na team pagdating sa Pool B at Pool A. Narito naman ang mga maiiwan at pasok nga sa Pool C na malalakas. Syempre, kilalang-kilala ninyo yan. Walang iba kundi ang Cherry Tigo na nasa pangatlong spot. Nasa ikalawang spot naman ang PLDT at ang Creamline Cool Smashers ay nangunguna nga. Pagkatapos kasi na matalo ng Cherry Tigo, ang PLDT ay nadungisan na rin ang standing nito kung saan naman sunod-sunod naman ang panalo ng Creamline. Tayo nga sila na meron ng 3 tigpapanalo at may tig-iisa nga silang talo. At may tig-iisa pa rin silang mga makakatunggali pero kayang-kaya na tong lusutan ng Creamline Cool Smashers ang Next Lead Chameleons. Kung kaya pasok talaga sa Pool C sa isa sa mga malalakas na team ang Creamline. At ang PLDT, sure naman tayo na kayang-kaya rin nilang talunin ang Farm Fresh Foxes at kahit matalo pa ng Farm Fresh ang PLDT, pasok pa rin sa pinakamalakas na team ang PLDT dahil nga sobrang dami ng talo ng Farm Fresh. Kahit matalo nila ang PLDT ay hindi nga ito malalaglag, sa number 3 spot lang sila mapupunta at ibig sabihin malakas pa rin ang PLDT at pasok pa rin sila sa banga na mananatili nga sila sa Pool C. At ang Cherry Tigo naman, kayang-kaya naman nila ang Floor Defenders. At tulad ng sabi ko, kung matalo man ang Cherry Tigo ng Galleries Tower, wala pa rin problema yan dahil ang Galleries Tower wala pa nga masyadong panalo at hindi rin sila sasapat ang kanilang panalo kahit matalo nga nila ang Cherry. Hindi pa rin malalaglag ang Cherry sa top 3. Mananatili pa rin ang Cherry Tigo. So itong tatlong ito ang maiiwan nga sa Pool C. Swerte nga nila dahil sila ay nasa Pool C. Ang kanilang mga makakalaban, yung mga galing naman sa Pool D na mga mahihina, yun ay Pool B na mapupunta sa Pool C. Sila po yung mga mahihina, yun ang makakalaban nila. At ano naman mangyayari sa Pool A, yung mga mahihina sa kanila? Ito na nga ang kanilang mapupuntahan. Ang tatlong mahihina, agaya nga ng Farm Fresh, Next Lead Chameleons at Galleries Tower High Risers, mapupunta nga sila sa Pool D dahil nga sila nga ang nasa number 4, number 5, number 6 na spot. Hindi na nila makakasama ang mga malalakas na team na nakasama nila noon sa Pool A.
So, maiiwan nga ang tatlong malalakas sa Pool A ay mapupunta sa Pool C, yung mga malalakas. At ang mahihina nga na kagaya nga nitong tatlo natin nabanggit, mapupunta naman sila sa Pool D. Mahirap ang makakalaban ng Farm Fresh, ng Nextled at ng Galleries dahil ang kanilang makakalaban ang mga malalakas na team naman na nasa Pool D gaya nga ng Signal HD Spikers, Akari Chargers, and Capital One Solar Spikers dahil yun rin ang mga malalakas na maiiwan nga sa Pool D. At papasok naman ang mga mahihina gaya nga ng Farm Fresh, Nextled at Galleries. Talagang medyo matcha-challenge dito ang tatlo nga na mapupunta sa Pool D dahil sila nga yung pinakamahihina sa Pool A. Ang kanila naman makakalaban yung mga galing naman sa Pool B na mapupunta rin sa Pool D na malalakas. Grabe ang labanan pagdating sa second round. Talagang dadaan sa butas ng karayom ang tatlong mahihinang team dahil ang makakasagupaan nga nila ang mga malalakas na team. OMG! Ganyan rin naman ang mangyayari sa Pool C. Yung mga mahihina sa Pool B ay pupunta naman sa Pool C na makakalaban rin nila yung malalakas. Ganun lang ang mangyayari. Makahati lang yung tatlong mga mahihina sa malalakas makakalaban. Ganito na nga ang mangyayari. Number 1, Signal HD Spikers, Akari Chargers. Number 2, number 3, Solar Spikers. At number 4 na galing nga sa Pool A na mapupunta sa Pool D ang Farm Fresh, Nextled at Galleries Tower. Sila na ngang anim ang magsasama-sama pagdating sa second round. Naku, sino kaya dyan ang mananalo? Makalusot kaya sila sa malalakas na team? Ang mga mahihinang team na galing sa Pool A? Well, abangan na lang natin yan. At syempre, Creamline pa rin ang nangunguna sa ngayon.